walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, napaka-fresh overload pa rin ng beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, nakatulog ako. My gosh, kararating ko lang galing school kanina. Tapos pag uwi ko talaga, lagpak talaga ako na idlip ako ng mga 1 hour. So, yon. So, ang bongga, kaya ganyan tayo ka-fresh ngayon. So, pero yung energy ko, nararamdaman ko, antok na antok pa ako. By the way, so, kamusta ang araw ninyo? Kamusta ang Monday ninyo? Sana lahat kayo ay okay. So, ako okay naman ako. Natapos ko na yung trabaho ko sa school, yung mga gawa ng mga grades na bigay ko na rin, na-submit ko na rin. Hindi ko na dinouble check yung napagod ako. Charot. Anyway, bukas naman ang eksena ko ay ihahatid namin si Poo doon sa bago niyang school. Tapos kagabi galing naman ako doon sa Mr. Global. Diyos ko, grabe. Ang panalo ng pageant na yon, sobrang panalo talaga, in fairness. Tapos ayun, panalo ang Pilipinas. Congratulations sa atin lahat. Kaya siguro napagod ako, puyat ako kasi nga 'di ba, anong oras na natapos 'yon? Tapos anong oras na ako nakabalik? Tapos ano pa ba? Ang dami kong ginawa kagabi pa after ng ganon. Galing ako doon sa pageant. Ayun, so nakita ko din si Mama J, nakausap ko din siya miski papano, at sabi niya ganun daw talaga, wala tayong magagawa. Tapos tinanong ko siya kung may plano pa ba si Atisa lumaban. Sabi niya, hopefully, gano'n ang mga sagutan niya. So, ako naiintindihan ko, kailangan lang ng bigyan ng panahon si Atisa muna. After niya kasi lumaban ng Miss Universe Philippines, sa totoo lang, wala pa siyang pahinga. Mula yung nag-start yung Miss Universe Philippines, 3 buwan yon. So, parang etong taon na to, ginugol niya talaga yung sarili niya para lang sa pageant. Tapos alam nyo, nakakalungkot isipin kasi ganun yung resulta, di ba? So wala naman tayong magagawa. So pag-usapan nga natin, ano ba talaga yung naging dahilan para maging ganun yung nangyari kay Atisa? Yung kumbaga parang bakit hindi nakuha ang corona sa kabilang inaasahan natin? Una guys, ang nakikita ko hindi niya panahon. Hindi para sa kanya. Kasi kung mapapansin ninyo, kahit doon sa Miss Universe Philippines, binigay naman niya yung makakaya niya. Sa totoo lang, ihinanda niya yung sarili niya. Pero, yung destiny, hindi sumasang-ayon sa kanya. Napansin ninyo? Kasi di ba doon pa lang sa Miss Universe Philippines, talagang 100% at mga tao, lahat iniisip natin kay Atisa to. Pero, hindi suman-ayon ang panahon kay Atisa. At napunta sa kanya yung Miss Cosmo by choice her. Kasi pinili niya yon. Pero kung iisipin mo, hindi rin pala talaga para kay Atisa to. Kasi ikaw lang yung nagdesisyon. So, minsan iniisip natin, nako, baka ito yung dahilan kung bakit, tawag dito, hindi napunta sa kanya yung yung Miss Universe Philippines. Pero guys, naisip ko din na hindi niya rin destiny talaga to eh. Kasi kung iisipin mo, okay naman si Atisa from the beginning ng pageant. Consistent naman siya from day 1 until sa dumating yung panahon na, ayun nga, nabaksakan yung nasira doon yung sa event nila. At nagtakbuhan daw yung mga tao at doon siya na nagkaroon ng problema sa paa. Isipin mo yung araw na yon, malapit na ang coronation night. Pero ayun yung sinasabi ng mga beauty queen na laging lumalaban. Papalapit ako ng papalapit sa corona, pero yung corona palayo ng palayo sa akin. Di ba? But walang mali kay Atisa manalo kasi tinry niya pa rin talaga to ipalo. At nakita naman natin yun. Ginawa niya yung makakaya niya doon sa preliminary competition, kahit namamaga yung paa niya, inilaban niya yun ng bonggang-bongga. And then, pagdating naman dito sa coronation night,
biglang nagbago na ang lahat. Ang naging devil dito, si Kim Duyen. So, bakit ko nasabi yon? Kasi, doon sa judging moment talaga, may isa dyan na, alam mo yon, ayaw sa'yo. Kasi kung talagang destiny mo to, sasang-ayon ang lahat sa'yo. At walang magagawa yung iba. Pero nagkaroon ng kontrabida eh. Oo, nagkaroon ng kontrabida doon sa journey niya. So, yun yung tinatawag na nililihis talaga siya ng nililihis talaga siya ng destiny. And then wala tayong magagawa doon. Kahit sabihin pa natin, ako dinaya naman nila si Atisa. Yes, totoo, ayun yung nasa isip natin. Kasi yun naman talaga yun nangyari. So nagkaroon ng dayaan. Charot. Di ba? Kasi kung iisipin mo parang ano ba? So syempre may kinilingan yung judges na iba at meron silang gustong ipilit na ipasok. Kaya lang choices nila yon at wala tayong magagawa doon. Choices nila na makita nila sa top 5 si Miss Vietnam at choices din nila na ilaglag si Philippines dyan sa top 5. Sa madaling salita, nilaglag talaga siya. Oo. So, kung pupunta ka naman doon, kaya nga na hindi niya naging destiny yan. Kasi ayun nga, exactly. Kasi nagkaroon ng against sa kanya. And then, siguro, mga dahilan, ayaw nila. Kasi Philippines. Number 2, insecure. Ganon. So, ang nakakalungkot lang dito, si Bawang. So, ina-expect ko na, alam mo yon pro Atisa siya, yung mga ganon. Gusto niya si Atisa. So, yon lahat yon na mga iniisip natin, hindi siya match doon sa organization dahil ang organization ay gusto nila si Tata. So, si Bawang gusto niya si Tata manalo. Kaya very happy siya. So, hindi pala sila naghahanap ng maganda. Ang hinahanap lang nila, yung mga kamukha nila. Charot. So, yun. Yung kamukha ni Bawang. So, tignan mo si Bawang, tapos tignan mo yung nanalo. Parang iisang level yung mga pagmumukha nila. Charot. Chika lang yon, kayo naman. Wag niyo seryosohin yun. Disclaimer naman. In fairness, so, kay Thailand, wala naman akong masasabi. Maliban doon na close talaga si Poy, yung organization, dyan kay Bawang. So, hindi ko alam kung ano yung negosasyon nilang dalawa. Pero, in fairness naman kay candidates, ginawa naman niya yung best niya from the beginning until end. Nakita naman natin na consistent, di ba? So, ang maganda lang dito sa Miss Cosmo, sa totoo lang, kung ikukumpara ko sa Miss Grand, sa Miss Grand gusto nila beautiful face, tapos kabugera. Oo. Pag hindi ka maganda, siguro hindi ka mananalo o ligwa ka dyan. Ganon. Hindi ka maganda pero kabugera ka, hindi ka nila choice manalo. Ganon. Dito sa Miss Cosmo, ang pinagkaiba naman, kahit hindi ka maganda, basta kabugera ka, pasok ka sa banga. Kasi gusto nila kamukha nila. Charot! So, yan. So, yun yung pinagkaiba sa totoo lang. Anyway, ako naman, may bago na silang reyna. So, congratulations kay Indonesia. And she did well. She did it, di ba? So, yun. Wala naman akong magagawa dyan. Kahit naman humanas ako nang humanas sa kanya. Masisira lang yung pagkatao ko. Charot. Kumbaga parang I think I choice na inang-follow ko sila. Kasi naloloka ako. Parang hindi ako makapaniwala na parang ang dami ko kasi nakitang bukod kay Atisa. It's not only about Atisa Manalo. It's about the girls. Ang daming maganda, ang daming magaling. Kung consistency ang pag-uusapan, sa totoo lang, very consistent si Peru. From the beginning, nakitaan na natin na talaga trend talaga siya sa lahat ng kandidata. And then, pinasok nila sa top 5 pero hindi nila pinanalo. Kasi hindi nila plano ipanalo. Very consistent din si USA. Kung ikukumpara sa eksena ni Thailand at saka sa eksena ni USA, I think USA is the best. O, di ba? I think she did well as well sa closed door interview. So, ganon. Yung debate naman na tinatawag nila, Diyos ko parang wala din namang kwenta. Di ba? So, yon. So, at the end of this story, kaya parang nakikitaan sila ng butas. Kasi,
ang daming pwedeng ipanalo. Maliban kay Philippines, ang daming dapat ipanalo, pero ito yung pinanalo ninyo. Na alam natin na very close siya doon sa mga national director neto. So, doon lang ako nalulungkot. Kaya parang feeling ko, okay. So, talagang wala. Hindi ko siya feel. Hindi ko rin feel yung botohan. So, ano nangyari doon sa pera ng botohan? Wala din naman, di ba? So, yung botohan na yan is about to earn money. Kaya lang, parang ano din nangyari? O, saan napunta? O, ayun, ganun lang. Tapos parang overall, Philippines is fighting for the vote, and expend a lot of money. Then, after all, bigla ninyong gaganyanin, di ba? Parang to-turn down ninyo bigla si Atisa. So, doon ako nalungkot. Sana, kung talagang may respeto talaga sila, di sana ilagay nila doon sa top 5 and then, nilaglag nila yung dapat nilang ilaglag. Kasi kung tutuusin, mas napakinabangan nila ng gusto talaga si Atisa in terms of promotion, in terms of yung pangalan na meron si Atisa, and then of course, yung mga Filipino people na talagang bumoto talaga dyan at nag-aksaya ng pera. So yun, so nakakalungkot. Tapos at the end of the day, ang sasabihin ninyo, I don't need the fans na toxic fans, I need a Philippines candidates. Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, we don't talk, just walk. Ganon. Yung mga pag ganon kayo, na parang ewan ko sa inyo nung classroom pageant kayo. So, I respect yung Miss Cosmo, bahala kayo dyan. But, meron din akong decision para sa sarili ko. So, yun, si Atisa, I think she's okay. And then, ayun yung mga dahilan kung bakit nalaglag dyan si Atisa. Hindi lang talaga nila bet si Atisa manalo. So, yan. Ayun yun. Or insecure sila sa beauty na meron si Atisa Manalo, yung si Kim Duyen, di ba? So, yun lang yun. Sabi niya kasi, hindi naman daw kasi nag-improve si Atisa. Di sana daw, parang, kung may plano pala siyang ilaban daw yung sarili niya, di sana, i-develop daw niya ng bonggang-bongga. So, kimber ko sa'yo, ikaw lang gumagawa ng mga sarili mong dahilan. Di ba? So, yan. Ay, nako, nakakaloka. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.